Magandang umaga, Sir Van ng Malikmata. Matagal na po akong nakikinig sa inyo at masaya po akong madalas na po kayo nag-upload. Hindi po tulad ng dati na medyo matagal pa ang pagitan. Anyway, kaya po pala ako nag-message dito sa Messenger ay para po mag-send po sana ng aking kwento. Ako nga pala si Rachel. Itong kwento ko po ay naranasan ko noong nasa college pa po ako. Siguro third year college to be exact. Konting background lang po sa school po namin. Yung building po na kung saan naka-assign yung course namin, yun po ang pinakaluma. Ibig sabihin po, Sir Van, yun po ang pinakamaraming kwentong may multo o may babae raw na nagpapakita o nagpaparamdam doon tuwing gabi. Noong third year college po ako, ay isa ako sa officer sa department namin. Doon kasi kaming mga officer ang bahala sa faculty. Kadalasan kami pa po ang huling umaalis doon kaysa sa mga professor namin. Marami po kasing ginagawa ang mga officer sa course namin. Isang gabi po, Sir Van, ay ako ang isa sa closing duty. Kasama ko ang isa kong kabatch at dalawang freshman na officer din. Nag-inventory kami nung araw na yon. Meron kasi kaming isang maliit na sari-sari store na gagamitin namin ang kita sa darating na field trip naming mga officer. Kaya meron po kaming ganon. Minsan naman ay hinihintay namin matapos ang klase. Lahat ng klase sa building namin at course namin. 4 kami sa loob ng faculty. Yung professor naman na hinihintay namin ay agad din namang umalis matapos ang klase niya. Marami pa akong ginagawa, pati na rin ang kabatch ko. Tapos yung dalawang first year ay pinauwi ko na dahil gumagabi na rin. Itong kabatch ko na kaibigan ko na rin na si Lexi ay nagbibiro na baka magparamdam sa amin yung babaeng nagpaparamdam sa CR o yung babaeng nagpapakita sa isang classroom sa amin. Hindi naman po ako naniniwala sa ganun, Sir Van, kasi never ko pa naman nakita o naramdaman sa 3 taon ko doon. Ang nasa isip ko lang naman ay panakot lang naman yon. Mga 8:30 na po yata yun, Sir Van, at halos kami na lang yata ang nasa loob ng school. Hindi ko lang sigurado kung meron pa sa ibang courses. Itong si Lexi ay napakabagal mag-inventory. Ako naman ay nag-aaral habang tinatapos niya ang ginagawa niya. Maya-maya pa ay nagpasama si Lexi mag-CR. Ayaw niya raw po kasi mag-CR mag-isa. Ako naman sinamahan siya. Yung CR namin, Sir Van, ay nasa bandang gitna pa ng building. Yung faculty room po kasi namin ay nasa dulo. So yun po, sinamahan ko po siya mag-CR. Pumasok siya habang ako naman ay nasa labas. Nakarinig ako ng mga yabag na parang may naglalakad sa hagdan. Hindi ko naman pinansin yon. Nagulat na lang ako nang biglang lumabas si Lexi na takot at agad akong hinila pabalik sa faculty room. Takot na takot si Lexi. Ako naman nagtataka sa ka-OA-an niya. Sabi ko, "Ano ba yan, Lexi? Takot na takot, kasama mo naman ako." "Hindi mo narinig yung parang may naglalakad sa hagdanan?" Sagot niya. "Anong parang may naglalakad? May naglalakad talaga? Baka isa lang yun sa estudyante o baka yung guard na nag-iikot na." Sagot ko naman. Sabi niya sa akin na baka yung babaeng nagpaparamdam yon. Ang sabi ko naman sa kanya ay huwag nang isipin yon dahil mas lalo niya lang tinatakot ang sarili niya. Siguro mag-aalas 9 na yun nang matapos kami. Chinek namin lahat ng classroom kung nakalak o nasa maayos na. Matapos yun ay umuwi na kami. Lumipas ang ilang linggo. May naririnig ako na may babae daw sa building namin at nagpaparamdam kapag kaunti na lang ang mga tao. Natatawa na lang ako kasi tinatakot lang naman nila sarili nila. Ang sabi ko nga, ilang beses na akong naging closing duty pero never pa yung nagparamdam sa akin. Pero dito sa susunod na pangyayari, Sir Van, dito nagbago ang pananaw ko at dito ko masasabi na ayoko na maging closing duty sa amin. Isang gabi yun, Sir Van. Ako ulit ang closing duty at yung dalawang first year. Wala si Lexi dahil hindi na niya duty. Yung dalawang first year ang nakatoka sa pag-inventory. Ako naman ay busy sa pinapagawa ng isang professor sa akin.
Inutusan ko yung isang first year na i-check na yung mga classroom at ilak na. May mga classroom po kasi sir ba na kailangan ilak, katulad ng computer room at iba pang room na pwedeng pagnakawan. Yung mga classroom naman na wala naman laman ay hindi naman namin nilalak pa. So yun nga po, inutusan ko yung lalaking first year. Sumunod naman siya. Maya-maya bumalik at namumutla. Agad naman namin siyang nilapitan at sinabi niya na natatakot daw siya kasi parang may babae raw na nakatayo na nag-aabang sa kanya sa kabilang dulo ng hallway. Lumabas ako para tingnan pero wala naman. Pero halata dun sa first year na takot siya. Sinabihan ko na lang siya na ako na at tulungan na lang niya yung isa na mag-inventory para makauwi na kami. Hindi naman ako takot. Ang iniisip ko noon parang nadala lang sa mga kwento-kwento yung first year. Kaya nag-i-imagine na parang may babae na nag-aabang sa kanya. Pumunta ako sa computer room. Binuksan ang ilaw. Maayos naman at nilak yun. Maya-maya, may narinig ako na parang may sumitsit sa akin galing sa loob. Hindi ko na pinansin pero tumaas balahibo ko at umarteng wala akong narinig. Binilisan ko ang paglak ng mga pinto ng mga classroom namin. Nung pabalik na ako sa faculty, ay nag-isang sulyap pa ako sa hallway. At doon may nakita ako sa dulo na parang imahe ng isang babae. Nagulat ako at natakot. Nakita ng dalawang first year yung ekspresyon ko. Sinabihan ko sila na tapusin na agad ang inventory. Hindi ko na sinabi yun sa kanila para hindi na matakot pa. Pero ramdam ko na ramdam nila yung takot ko. Matapos namin umalis na kami. Pero nung napadaan kami sa harap ng CR, nakarinig kami ng pagbuhos ng tubig sa CR. Napasigaw yung babaeng first year. Pero bilang ate ay pinilit kong magmatapang at pinauna sila sa paglalakad. Kinabukasan ay doon ko nakwento sa co-officers ko at ibang professor yung nangyari. Sinabihan naman kami na agahan ng pag-inventory at sumabay na lang sa ibang estudyante sa pag-uwi para hindi na maulit yon. Sa sumunod na taon ay hindi na ako tumakbong officer dahil nag-working student na rin ako kaya hindi ko nakakayanin maging officer doon. Hanggang ngayon nga ay nagpaparamdam pa rin yung babae doon sa school namin. Iyon lang po Sir Van. Sana po ay mapakinggan ko ito sa YouTube channel nyo. Maraming salamat po. Magandang gabi Sir Van. Matagal ko na pong gustong marinig yung kwento ko sa YouTube channel nyo. Ako po pala si Jeric. Huwag nyo na lang pong pansinin yung name sa email ko. Hehe, pasensya na po. Bale itong kwento po, nangyari noong kasagsagan po ng COVID-19 pandemic. Bandang 2020 pa po ito. Yung nature po ng trabaho ko ay work from home. Kahit po wala pang pandemic work from home setup na kami. Kaya hindi na ako masyadong naapektuhan ng pandemic. Maliban lang po sa bawal pong lumabas o gumala, sanay na ako. May second floor po kami at yung kwarto ko ay malapit sa terrace namin. Ang duty ko po Sir Van ay 10 PM to 7 AM. Tapos ang break ko naman ay 2:00 ng madaling araw. Sa kabilang bahay po Sir Van ay ang mabuti naming kapitbahay na si Manggab. Si Manggab ay mag-isang naninirahan doon. Namatay na kasi yung asawa niya at yung mga anak niya ay may mga sariling pamilya na. Pero binibisita naman siya. Isang madaling araw, nakabreak ako noon. Pumunta ako sa terrace namin para magpahangin at mag-vape. Yun po talaga ang gawain ko tuwing on break ako. Habang nag-scroll ako sa cellphone ko at nagve-vape, ay nakita ko si Manggab na nakaupo sa harap ng bahay niya. Dahil close ko si Manggab, binati ko siya. Night duty ka rin Manggab? Pabiro kong bati sa kanya. Tumingin naman siya sa akin at nginitian ako, pero hindi siya sumagot. Ang napansin ko ay napakadilim sa bahay ni Manggab. Ang dahilan lang kaya ko siya nakita ay dahil nakabukas ang ilaw namin na umaabot sa harapan ng bahay niya. Napansin ko na nakatulala lang si Manggab na parang malalim ang iniisip. Naisip ko na lang na baka namimiss niya ang yumaong asawa o kaya namimiss ang mga anak niya at apo niya.
Naawa rin talaga ako sa kalagayan ng matanda. Matapos yung break ko, ay bumalik agad ako sa pagtatrabaho. Pero hindi talaga mapakali ilong ko. Dahil parang minaamoy akong parang patay na daga. Buong shift ko ganon, tiniis ko na lang. Bukas ko na lang sana hahanapin yung patay na daga. Pagtapos ng duty ko ay natulog na ako. Ganun po ang setup ko tuwing duty. Kinabukasan ay amoy na amoy ko pa rin ang mabahong amoy. Hinanap ko na sa kwarto kung may patay na daga, pero wala naman doon. Inisip ko na lang na baka kila Manggab yun at baka hindi nalilinis ng matanda o baka sa labas lang namin. Naamoy din yun nila mama. Hindi rin nila malaman kung saan nanggagaling. Baka nga raw kila Manggab. Sinilip nila ang bahay pero mukhang walang tao. Ang naisip ko naman ay baka puyat din dahil gising kahit madaling araw. Sa sumunod na shift ko ay ganun pa rin ang setup ko. Pagdating ng 2:00 ng madaling araw ay magbe-vape at mag-browse lang sa FB habang nasa terrace. Napansin ko na nandun pa rin si Manggab. Tahimik siya at parang malalim pa rin ang iniisip. Hindi ko na siya pinati at nag-focus sa pagbe-vape. Pansin ko hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa malayo. Sa totoo lang ay hindi ugali ni Manggab ang tumambay ng madaling araw. Matanda na kasi siya, pero hinayaan ko na lang siya. Nung patapos na yung break ko, ay napahuling silip ako sa tapat ng bahay niya. Pero wala na si Manggab. Naisip ko noon ay baka natulog na. Mabuti naman ang nasa isip ko noon. Bumalik ako sa trabaho at matapos ang shift ko ay natulog din agad ako. Kinabukasan ay ginising ako ni mama. Mga 10 AM yun ng umaga. Inis na inis ako dahil antok na antok pa ako dahil oras yun ng pagtulog ko. Parang natataranta si mama base sa pagkakagising niya. Nak, si Manggab patay na raw. Bungad niya sa akin. Biglang dilat ng mga mata ko dahil sa narinig ko. Sabi ko, ha? Anong nangyari? Nung isang araw initian niya pa ako at kaninang madaling araw nakatambay pa siya dyan sa labas ng bahay niya. Nagulat si mama sa sinabi ko. Pinaulit niya sa akin ang sinabi ko at sinabi ko sa kanya na nakita ko si Manggab noong magkasunod na madaling araw. Paano mo makikita eh? Matagal na raw na patay si Manggab. Naagnas na ang katawan niya. Siya pala ang naaamoy nating amoy patay na daga. Sabi ni mama. Pagkasabi ni mama noon ay biglang nagtaasan ang mga balahibo ko. Nagalit ako kay mama na huwag magbibiro ng ganon dahil hindi nakakatawa. Pero totoo raw ang sinasabi niya. Naisip ko, sino ang nakita ko? Nginitian pa ako ni Manggab noong isang madaling araw. Si mama naman ay hindi rin makapaniwala sa mga sinabi ko. Lumipas ang araw at nalaman namin sa isang anak ni Manggab na inatake siya sa puso at ilang araw na palang naroon ang bangkay niya. Wala raw agad nakakita dahil wala naman kasing kasama sa bahay. Nang dahil doon, Sir Van, ay hindi na ako lumalabas ng terrace kapag on break. Doon na lang ako sa loob ng kwarto ko. Tapos si mama naman ay doon natulog sa akin ng ilang araw para may kasama ako sa kwarto. Iba kasi talaga ang takot ko nung nalaman ko yon. Mabuti na nga lang at ngayon ay may mga nangungupahan na doon sa bahay at medyo nabawasan na rin ang takot ko. Yun lang po, Sir Van. Maraming salamat po. Magandang gabi, Sir Van. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jim. Matagal na po akong nakikinig sa Malikmata at gustong gusto ko po talaga ang mga kwentong mga ninanarrate niyo po sa channel po ninyo. Itong kwento ko pong ito ay nangyari lang mga ilang taon na po ang nakakalipas. Siguro po ay wala pa pong pandemic at COVID po noon. Sir Van, meron po akong motor. Dito lang din po ako sa NCR. Ayoko na rin po sabihin ng mismong lugar. Basta dito po sa NCR nangyari yung nakakatakot na karanasan ko. Alam naman po natin na sa NCR ay sobrang traffic. Kahit saan naman po. Pero dito po talaga sa NCR grabe ang traffic. Yun din ang dahilan kaya nagmotor ako. Galing po akong trabaho nung magkayayaan kaming magtutropa na mag-inuman. Niyaya kami ng isa naming katrabaho sa bahay nila.
Dahil may mga motor naman kaming lahat, ay kanya-kanya kaming punta. Sinundan lang namin yung nag-aya. Pansin ko lang, Sir Van, sa mga daan namin ay ang tatraffic. Marami din kasing truck ng mga gabi na yon. Di ko rin alam bakit napakarami. Alam ko nga may truck ban. Anyway, yun nga, Sir Van. Nakarating kami sa bahay ng katrabaho namin. Binibiro namin siya na napakalayo ng bahay niya. Ang sabi niya naman ay may ibang way daw na walang traffic, pero mapapalayo. Tsaka may nagpapakita raw na babae at baka raw magtilian pa kami at masemplang kapag sinalubong daw kami ng nagpapakitang babae. Nagtawanan kami kasi nagmukhang duwag at takot sa multo yung katrabaho ko. Sinimulan namin ang inuman, videoke at kainan. Masaya naman kami noon, pero wala din akong balak magtagal dahil hindi ako nagpaalam sa asawa ko. Ang sabi ko kasi noon mag-overtime kami, pero di niya alam na iinom pala ako. Mga dahilan po, di ba? Kaso loko tong isang tropa ko. Nag-upload ng picture namin sa Facebook na nagiinuman, kaya nalaman ng asawa ko. Galit na nag-chat sa akin. Sinabi ko na saglit lang at uuwi rin ako maya-maya. Kaso wala Gina si Mrs. Kaya pumuslit na rin kaagad ako sa inuman. Pinagtawanan ako ng mga katrabaho ko. Sinabi pa nila na sana ay salubungin ako ng babaeng nagpapakita. Mga loko talaga. Noong paalis na ako, ay namroblema ako dahil hindi ko kabisado ang daan. Sinabihan naman ako ng tropa ko na gumamit ng Waze o Google Map. So yun nga, ang ginamit ko po noon ay Waze. Sinundan ko ang tinuturo niyang daan. Alam naman din po natin na yung Waze ay ipupunta ka sa mas mabilis at alternatibong daan. Napansin ko na iba ang dinaanan ko sa dinaanan namin. Nagtiwala naman ako dahil iniiwas lang ako sa traffic ng Waze. Mga bandang 10:00 na yon, dinala ko ng Waze sa isang liblib na lugar na may matataas na talahib. Itsura pa lang nakakatakot na, lalo na at walang kailaw-ilaw ang daan. Kung siguro lalakarin ko yon, ay di ko kakayanin at di na tumuloy sa pupuntahan ko. Pero tinapangan ko ang pagdaan. Noong una okay naman, kahit may hindi ako maipaliwanag na nararamdaman. Lubak-lubak din kasi ang daan dahil hindi gawa ang kalsada. Maya-maya ay parang may nakita akong isang babae sa bandang dulo. Kakaibang pakiramdam ko. Agad kong naisip yung sinabi ng katrabaho ko na babaeng nagpapakita. Palapit ako ng palapit sa kanya. Binilisan ko ang takbo. Noong makakasalubong ko na siya, ay doon talaga nagtaasan ang balahibo ko. Parang isang white lady o kaluluwa lang siya doon. Hindi niya naman ako tinignan, pero nakatayo lang siya doon sa gilid. Aura niya pa lang ay nakakatakot na at wala namang matinong babaeng tatayo lang sa gilid ng talahiban ng matagal. Kabang-kaba ako at hinarurot ko talaga ang pagmamaneho ko. Muntikan pa akong masemplang. Nakauwi naman ako ng maayos, pero mas nakakatakot pa rin pala talaga ang galit ng misis kasi inaway niya talaga ako. Pero kidding aside, Sir Van, ibang-iba po talaga ang pakiramdam ng walang katao-tao at matalahib at wala kang choice kung hindi dumaan doon habang may nag-aabang sa'yo na babae sa dulo. Kakaiba po talagang experience yon. Literal na nakakataas ng balahibo. Nakwento ko siya sa tropa ko. Sabi niya nga ay dapat hindi ako doon dumaan dahil yun daw ang sinasabi niyang lugar na may nagpapakitang babae. Marami na raw na semplang doon. Ang sabi ko naman muntik na nga ako. Yun po ang karanasan ko, Sir Van. Sana po ay ma-narrate niyo po ito sa YouTube channel niyo. At marami pong salamat. Hello po, Sir Van. Hindi ko po alam kung pwede po ito sa channel niyo. Pero sana mapakinggan niyo ang nakakatawa at nakakatakot na karanasan ko. Ako po si Era, Sir Van. Ikwento ko lang po itong naranasan ko po. Galing po ako noon sa trabaho. Dahil walang diretsong jeep sa lugar namin, ay kailangan kong mag-tricycle. Yun po ang araw-araw na biyahe ko. Sumakay ako sa isang tricycle. As usual, meron siyang backride. Tapos noong nandun na kami sa bandang kanto namin, ay may nakita kaming babaeng nakaputi sa bandang madilim na parte ng daan.
Ang pumasok agad sa isip ko ay white lady. Kaya agad na nagtaasan ang balahibo ko. Habang papalapit ng papalapit ay kinakabahan ako. Yung driver at backride din ay natatakot. Sabi pa nga nila, "White lady ba yan?" Tanong nung backride. Ako naman takot na takot habang papalapit kami. Tapos lokong tricycle driver, umistop doon sa babae. Ako naman na nasa loob ay sigaw ng sigaw kasi nasa harap lang po namin yung white lady. Sinigawan ko na ang driver na paandarin na yung motor. Tapos yung white lady biglang nagsalita. "Ate, hindi ako white lady. Magsasamba lang ako." Natatawa niyang sabi sa akin. Nagtawa na naman yung tricycle driver at backride niya. Napagtripan nila ako. Si ate naman tawang-tawa. Natawa na rin ako at nagsorry kay ate. "Ate, bakit ka naman kasi dyan sa dilim nag-aantay?" Tanong ko. Sabi niya nag-aabang daw siya ng tricycle. Tawang-tawa po ako noon. Si ate naman kasi. Yun lang po, Sir Van. Pwede po ba to sa channel nyo? Kung pwede po sana ma-narrate nyo po ito sa channel nyo. Marami pong salamat.